Hello mga kababayan, mga kapwa OFW. Hello sa inyo. Magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi. Kahit saan mang sulok tayo ng mundo ay nagkakarinigan tayo. Ay nako mga kababayan, ako nalulungkot pati sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas. Ngayon nabalitaan ko itong mga ating mga general. Imagine, 6 na general ang sinibak ni Marcos. May mga katungkulan na yan. General na sila para sa ating bayan, bansa natin. Imagine, matagal na silang nagserbisyo sa bansa natin. Pero bakit ganon? Madali lang. Parang ging-click lang sila ng ganon. Hay. Kaya pananawagan ko sa ating mga generals, mga military dyan. Tayuan ninyo ang inyong posisyon, ang inyong mga rangko, ang inyong pagkatao dahil kayo ang nakibaka sa ating bansa. Hindi yung si Marcos, kailan lang siya umupo. Kayo, how many years na nagserbe sa bayan natin. Siya, kailan lang. At ang kanyang power ay hiram lang yon, niloklok lang siya ng tao para magkaroon ng power. Ngayon, kayo sisibakin, tatadyakan. Kaya huwag ninyong pabayaan yan. Huwag kayong matakot. Ipaglaban ninyo kasi kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo ang nagadepensa ng bayan. Kayo ang hero ng bayan. Wala yan siya kung wala kayo. Lahat ng mga taong mamamayan, isipin ninyo wala yan si Marcos kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang nagluklok sa kanya. Para sa ating mga generals dyan, huwag niyang pabayaan na kayo ay insultuhin lang ng tao na yan. Imagine kung magkaroon ng problema ang ating bansa, kayo ang ibabala niya sa kanyon. Dapat siyang ibala sa kanyon kung gano'n ang ginagawa niya. Bali, binabala lang niya ang serbisyo ninyo para sa bayan. Kayo ang nagadepensa, nagmamahal ng bayan. Hindi siya nagmamahal ng bayan. Kasi bakit gano'n? Sisibakin lang kayo kung ayaw ninyo o hindi kayo sangayon sa kanyang ginagawa. Alam ninyo sa ating mga military na nag-take over ng mga posisyon na yan sa ngayon, na mga baguhan. Ayan, sinibak nga ni Marcos itong mga generals na may power, may rangko na. How much kayo nga nagasimula pa lang? Masaya kayo, binigyan kayo niya ng posisyon. But hindi tama yon. Isipin ninyo na hindi niya ging honor ang serbisyo ng mga military sa ating bansa. Dahil lang sa hindi nagustuhan niya. Hindi sang-ayon sa kanyang patakaran. At karapatan ng lahat na hindi sang-ayon sa kanyang karapatan kung ang goal niya, ang kanyang plano ay para lang bumagsak ang bansa natin. Kaya maki-unite na kayong lahat. Huwag ninyong hintayin ng tumagal. Kawawa ang bansa natin. Hindi natin alam. Uulitin ko. Bago natin malaman na ibinta na niya ang bansa natin, kung kayo ay hindi kumikilos na mga may power. Kayo ang may power dyan. Wala kayo, wala din ang ating bansa. Kayo ang tunay na nagmamahal ng ating bansa kasi dinaserbisyuhan ninyo. Sila wala yan. Pag sila ay itapon, sigurado yan sila pupunta sa ibang bansa. Masarap ang buhay nila kasi dala na naman nila ang pera ng bayan. Hindi ninyo naalala sa noong panahon na itinapon ang kanyang tatay? Doon. Deluxe din ang buhay nila doon. At lahat ng pera ng bansa natin, dinala nila, dineposit nila sa iba't ibang bangko. Ang bangko ng Swiss, ngayon hindi nila makuha kasi na frozen doon sa Luxembourg, na frozen din ang kanilang dineposito doon. So hindi pa halos nila makuha.
yung ibang pera natin. Iyon ang kinakapital sa buhay nila. Kaya kayo, maging matuto na kayo, magising tayong mga Pilipino, mga mamamayan. Huwag natin pabayaan. Bakit natin i-remain siya sa power kung hindi na siya deserve na mag-serve sa ating bansa? Wala siyang nagagawa na progress sa ating bansa. Natuwa tayo kasi pumupunta siya ng Australia. Hindi natin alam magkano bilyon na naman ang kanyang budget na dala doon. Ginastos. Tayo nagahirap. Walang makain. Walang pangbayad sa hospital. Hindi pa ba tayo nagigising dyan? Magising na tayong lahat. Kaya ang aking panawagan sa ating mga military, mga generals, mag-unite kayo. Huwag na natin hintayin na tumagal pa siya kasi uubusin lang nila ang pera natin. Yes, gusto nila magkaroon ng foreign investors sa Pilipinas, pero alam ninyo, kung mayroon naman na ma-income sila na galing sa mga foreign investors, ibubursa lang nila yon. Si Marcos hindi na deserve na maging presidente. Kasi mahina siyang leader sa bansa natin, lumulubog. Ang nagadikta lang sa kanyang posisyon is yung asawa niya at yung pension niya. Yung asawa niyang si Lisa at yung pension niya si Martin Romualdez, iyon ang nagadikta sa kanya. Wala siyang sariling disposition, wala siyang sariling leadership. Dinidiktahan lang siya. So dapat magising kayo. Huwag na tayong kuno-kuno, patumpak-tumpik. Magdesisyon na kayo. Dahil tayo ang mag-suffer, nag-suffer ang bansa natin. Pag wala ng fund ang bansa natin, tayo ang kawawa. So yun guys, ang aking panawagan sa lahat ng mga OFW. Tulungan natin ang ating bansa. Kailangan, kung hindi na-deserve yung ating present president, kick out na yan. Siya ang mahilig mag-kick out sa mga officialis na mayroong pagmamahal sa bansa natin. Kaya isipin natin yan. Mahalin natin ang ating bansa. Huwag natin pabayaan sa tao na wala siyang dream, wala siyang goal para sa bayan natin. Kawawa ang ating mga new generation kung hindi tayo magising. Kawawa ang bansa natin, napakaganda. Ayan, tingnan nyo, busy siya sa ibang bagay, hindi na niya naisip kung paano niya ma-maintain ang kagandahan ng ating airport. Ano ang labas? Ayan, puno ng ipis, sorot, at saka mga ilaga. Yun ba? Ang kanyang project na nagawa para sa ating bansa. Kahihiyan yan ng ating bansa. Tinatawag pa nga developing countries tayo. Sana ay kahit developing country tayo ay nag-progress. Hindi na ang labas ay puro nakaka-high blood na klaseng pangyayari sa bansa natin. Imagine that. Buong mundo nakakakita na ang mga daga ay namamasyal, nag-travel sa ating airport. Sino ba naman ang matutuwa na mga mamamayan sa ganitong klaseng leadership ng ating mga gobyerno, lalo na ang ating presidente? Dahil hindi siya makaisip ng magandang leadership. Lahat ay dinidiktahan lang siya ng asawa niya. Kaya ang diktador dyan, yung asawa niya at yung pinsan niya. Iyon ang diktador ng ating pamumuhay sa bansa. Uutusan niya yung mga tao na ganito ang gawin, ipasibak ninyo lahat yung mga siusan niya na sisibakin lahat ng mga generals na yan kasi hindi siyang ayon sa ginagawa nila. Sunod naman itong ating presidente na to. Sunod ng sunod, follow ng follow. Wala siyang sariling disposisyon. So kung patagalin pa natin yan, mas lalong babagsak ang bansa natin. Kaya kailan magising na tayo. At hanggang dito na lang, sa susunod naman tayo magkita-kita. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas.